teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
napapagod, naghihina at nalulupaypay. Maging ang mga bulaklak at damo sa kapaligiran, natutuyo at nalalanta. Ngunit kung kayawin ay makitiwala, buhay sisigla at lalakas. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, naghihina at nalulupaypay. Maging ang mga bulaklak at damo sa kapaligiran, natutuyo at nalalanta. Ngunit kung kayawin ay magtitiwala, buhay sisigla at lalakas. Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Aking ihahayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Tulad ng agila, ako ay lilipad, ako ay tatakbo, hindi mapapagod. Ako'y lalakad at hindi manghihina. Purihin mo ang Diyos, o aking kaluluwa, at huwag kalimutan ang kanyang kabutihan. Aking ihahayag mga ginawa mo sa buhay ko, pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Pagkat ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Pagkat ang kalalakan mo'y kalakasan ko. Glory to God, hallelujah. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Magandang umaga po, Lord. At magandang umaga sa lahat ng ating mga kapatiran na laging sumusubaybay sa ating GMJ. At kapatid ko, ikaw ay bago lamang sa ating pag-aaral. Glory to God. Ikaw ay hindi nagkamali sa iyong ginawa. Ikaw ay pinahintulutan ng Diyos na makapakinig, makapanood ng ating pagtatanghal ngayong umagang ito. So, maraming salamat sa Diyos. At ikaw ay naririto, we welcome you in the name of our Lord Jesus Christ. Good morning, everyone! Good morning mga kapatid at good morning sa ating ating Panginoon. Bago ko magsimulang manalangin, nais kong basahin ang ating memory verse of the week, Philippians 1:19. For I know that this will turn out for my deliverance through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ. Sa Tagalog po, Filipos 1:19. Sapagkat nalalaman ko na ang kahihinatnan nito'y sa aking ikaliligtas sa pamagitan ng inyong mga panalangin at sa saganang tulong ng Espiritu ni Heso Kristo. Amen. Glory to God. Glory to God, mga kapatid, manalangin tayo. Ama naming dakila at gumawa ng langit at lupa, kami po'y nagpapasalamat for the gift of salvation that we receive through our faith in your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, that you are not willing that any should perish, but that all have
na magkaroon ng repentance sa kanilang buhay upang matanggap ang kalwalhatian at pagkamatay ng aming Panginoong Hesukristo. Kaya naman po sa oras na ito, humihingi kami ng iyong pagpapala na ang mga salita namin bibigkasin ngayon sa magitan ng pagtuturo ay maideklara namin ito ng maigi at mabuksan ang kaisipan ng mga bawat tao at kanilang mga puso. In all wisdom and spiritual understanding, turuan mo po kami at tulungan na maituro ito sa mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo, that you are the Lord and Savior of our life. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God, purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral tungkol sa pananampalataya or faith, ay itutuloy po natin dito ngayon kapatid. At ang ating Bible verse ay narito sa Hebrews 11:6 at Hebrews 11:1. Pero bago po yan, tayo po ay umawit. Okay, purihin ang banal na pangalan ng Diyos. Glory to God, hallelujah. Okay. Faith without action is dead. It is not enough just to listen. Show them by your deeds. Show them by your deeds. Do not just be hearers of the word, but instead put it into practice, and you will be blessed by the Lord, and you will be blessed by the Lord. Ulitin natin. Faith without action is dead. It is not enough just to listen. Show them by your deeds. Show them by your deeds. Do not be hearers of the word, but instead put it into practice, and you will be blessed by the Lord, and you will be blessed by the Lord. To God. Purihin ng Diyos, salamat sa Diyos. Napakarami nating awitin tungkol sa pananampalataya. Actually, marami po yan mga kapatid. Okay, sa ating pong pag-aaral ngayong umaga, ay patuloy po tayo sa ating Fundamentals of Faith, Part 2. Ang ating Bible verse ay narito sa Hebrews 11 verse 1 at Hebrews 11 verse 6. Sa Hebrews 11 verse 6, no one can please God without faith, for whoever comes to God must have faith that God exists and rewards those who seek Him. At pagdating dito sa Hebrews 11:1, to have faith is to be sure of the things we hope for, to be certain of the things we cannot see. Dito po sa Hebrews 11 ay makikita natin ang mga pangalan ng mga Bible characters na namuhay po ayon sa kanilang pananampalataya. At sinabi sa Hebrews 11 verse 2, it was by their faith that people of ancient times won God's approval. Sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, marami tayong mababasa ng mga Bible characters na talaga namang nabuhay ayon sa kanilang pananampalataya. Magiting ang kanilang faith, matibay ang kanilang faith na kaanuman ang hamon ng buhay, at lalo na sa kanilang pagpapahayag at pagpapakita ng kanilang faith sa ating Panginoon, sila man po ay naging matagumpay. So narito yung mga pangalan na nakasaad dito sa Hebrews 11. Unang-una si Abel. Oo. Dito po sa verse 4 ng Hebrews 11, it was faith that made Abel offer to God a better sacrifice than Cain.
Dahil sa pananampalataya, ang handog ni Abel sa Diyos ay higit na mabuti kaysa handog ni Cain. Dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay pinangaralan ng Diyos bilang isang taong matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang mga handog. Tinanggap ng Diyos si Abel, hindi dahil sa kanyang ginawang kabutihan o sariling kabutihan, kundi dahil sa kabuong puso siyang nagtiwala sa pamamaraan ng Diyos, relying on a blood sacrifice which required humility and trust. Ang dugo ni Abel sa Genesis 4:10 ay sumisigaw ng justice at vengeance, mga kapatid. Pangalawa, si Enoch po. Sa verse 5, dahil sa pananampalataya si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Siya ay dinala sa langit ng Diyos at hindi na siya nakita dahil kinuha nga siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na bago siya kinuha, si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos. At pagdating sa talata 6, at hindi maaaring kalagdan ng Diyos ang walang pananampalataya sapagkat sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Sinulat din si Noah, mga kapatid, sa verse 7. Dahil sa pananampalataya, ay narinig ni Noah ang mga babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa niya nakikita. Sumunod siya sa Diyos at gumawa ng isang malaking barko upang maligtas ang kanyang pamilya at sa pamamagitan nito, hinatulan ang sanlibutan at siya ay naging puwang sa katwirang nagmumula sa pananampalataya. So natanggap ni Noah ang righteousness na sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. At si Abraham, binanggit din sa verse 8, dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya ay tawagin ng Diyos na pumunta sa isang lupaing ipinangako sa kanya. Umalis siya sa kanyang bayan nang hindi alam kung saan pupunta at dahil sa pananampalataya, nanirahan siya bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Tumira siya sa mga tolda kasama si Isaac at Jacob na mga tagapagmana rin ng gayong pangako at sapagkat inaasahan ni Abraham ang lungsod na mas matibay na pundasyon, ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Kaya sa verse 17, yung pananampalataya ni Abraham, inihandog ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac nang subukin siya ng Diyos. Si Abraham ay tumanggap ng pangako ng Diyos, ngunit handa pa rin siyang ialay ang kanyang kaisa-isang anak. Sinabi sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ni Isaac, magmumula ang mga anak at apo na ipinangako ko sa iyo. So naniwala si Abraham sa kanyang pananampalataya na bubuhayin muli ng Diyos si Isaac mula sa kamatayan. Kaya ang ginawa nga ng Diyos, muling ibinalik sa kanya si Isaac mula sa kamatayan. At dahil di sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng anak. Kasi kahit siya ay napakatanda na at si Sarah naman ay hindi na maaaring magkaanak. So nagtiwala siya sa Diyos at ang Diyos naman ay tumupad sa kanyang pangako. Narito naman si Isaac at saka si Jacob. Na matatagpo natin sa talata 20 at 21 na it was faith that made Isaac promise blessings for the future to Jacob and Esau. At sa 21, it was faith that made Jacob bless each of the sons of Joseph just before he died. He leaned on the top of his walking stick and worshiped God. Ano po ang sinasabi ng dalawang talatang ito? Ipinapakita ng mga talatang ito na ang tunay na pananampalataya ay tumitingin sa mga pangako ng Diyos na matutupad kahit pagkatapos ng pagkamatay ng isang tao, mga kapatid. At pagdating sa 22, si Joseph naman, it was faith that made Joseph, when he was about to die, speak of the departure of the Israelites from Egypt and leave instruction about what should be done with his body, mga kapatid. At si Moses, dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moses na siya'y lumaki na kilalanin bilang anak na bilang anak ng anak na babae ng hari. Sa verse 25, pinili niyang magdusa kasama ng bayan ng Diyos kaysa tamasahin
ang panandali ang ligaya ng kasalanan. At sa 26, talata 26, tunuring niyang mas mahalaga ang pagdurusa alang-alang sa Mesiyas kaysa sa lahat ng kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa gantimpalang darating. Sa verse 27, dahil sa pananampalataya, nilisan ni Moses ang Ehipto nang hindi natatakot sa galit ng hari. Tila nakikita niya ang Diyos na hindi nakikita ng mata, kaya tumanggi siyang bumalik. Dahil sa pananampalataya, itinatag niya ang Pasko na tinatawag, Passover, at iniutos na wisikan ng dugo ang mga pintuan upang hindi patayin ng anghel ng kamatayan ang mga panganay na anak ng mga Israelita. Nabanggit din dito sa Hebrews 11 si Rahab sa verse 31. See, it was faith that kept Rahab from being killed with those who disobeyed God. For she gave the Israelites spies a friendly welcome. Okay, si Joshua sa verse 30. It was faith that made the walls of Jericho fall down after the Israelites had marched around them for 7 days. Kaya dito sa Hebrews 11, 33 to 40, dahil sa pananampalataya, nakipaglaban sila sa mga bansa at nagtagumpay. Gumawa sila ng matuwid at tinanggap ang pangako ng Diyos. Pinatahimik nila ang mga leon, pinatay ang mga naglalagablab na apoy at nakaligtas sa kamatayan sa pamamagitan ng espada. Sila ay mahina, ngunit naging malakas, naging matapang sila sa pakikipaglaban at tinalo ang mga hukbo ng mga dayuhan. Dahil sa pananampalataya, muling nabuhay ang mga namatay na kamag-anak ng mga kababaihan. So ito po ang naging buhay nitong mga Bible characters na ito. So, ang record na ito, mga kapatid, ay isang talata o pahayag na nakakapagbibigay po sa atin ng encouragement. Na noong unang panahon pa man ay mayroon ng mga samot-sari, iba't ibang mga sitwasyon ng buhay na challenge ng ating pananampalataya. Ngunit ang lahat ng mga taong itong nabanggit at maraming mga Bible characters pa sa Biblia, silang lahat po ay nagtagumpay. They have won by their faith. Kaya ito po ay isang magandang aralin para po sa ating lahat. I encourage you, all of you, my dear brothers and sisters, on your own, pag-aralan din po ninyo itong mga iba't ibang mga Bible characters na nagpakita at namuhay sila ayon sa kanilang pananampalataya. And particularly sa ating pag-aaral, bigyang pansin natin si Enoch. Dahil kasi si Enoch ay sinabi dito sa Hebrews 11:6, no one can please God without faith. At binanggit dito particularly itong si Enoch. Siya ay nabuhay na nagbigay kaluguran sa puso ng ating Panginoon. Kaya itong si Enoch ay pinanganak 622 taon pagkatapos ng paglikha. Ayon sa ulat ng Biblia sa Genesis 5:21 to 22, lumakad si Enoch kasama ng Diyos sa loob ng 300 na taon. Sinimulan niya ang matapat na paglakad na ito matapos ipanganak ang kanyang anak na si Methuselah. Oo. Noong siya ay 65 years na taong gulang, ipinagpatuloy niya ang pakipaglakad sa Diyos sa sumunod na 3 siglo hanggang sa siya ay umabot sa edad na 365 years old, mga kapatid. Sa puntong iyon, direktang dinala siya ng Diyos sa langit, kaya hindi na niya naranasan ang physical na kamatayan. Wow, mga kapatid. Kaya nga, pag may nakikita kayo mga sa tsinela, sapatos sa langsangan, wow, dinala yan sa kalangitan. Naiiwan, no? Yan yung mga magbiroan. Sabi-sabi lang yun. Hindi, natatandaan ko, Sister Ligaya, yan ang kanyang minimithino na wag siyang mamatay na pisikal, kundi dalhin siya sa kalangitan. Narinig ko sa kanya yan, mga kapatid. Ang matatag na devotion ni Enoch sa Diyos ay nagdala sa kanya ng isang kahangahangang paglalakbay ng pananampalataya. Sa kabila ng laganap na kadaliman, namuhay siya ng matuwid at nagbigay lugod sa Diyos. Pinili niyang lumakad ng may malapit na pakikipag-unayan sa kanyang Panginoon. Araw-araw sa bawat sandali, hinahangad ni Enoch
ang presensya at patnubay ng Diyos sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Alam mo si Enoch, pinamuhay niya yung kanyang faith, hindi niya itinago yung kanyang faith. Buong tapang niyang ipinahayag na darating ang Diyos at ito ay magbibigay ng kahatulan sa mga kasalanan ng mundo. Jude 14-15, kaya yung pananampalataya ni Enoch ay maliwanag, na nagpapakita na sa mundong ito na nababalot ng kadiliman dahil sa kasalanan. Kailangan tayong mamuhay ng matuwid. Pinamalas ni Enoch ang kabanalan ng Diyos ayon sa kanyang pamumuhay. Kasi sabi, Lord, be holy because I am holy. So bilang mga anak, kailangan masunurin, huwag sumunod sa masasamang pagnanasa na taglay ninyo nung kayo namumuhay pa sa kamangmangan. Ngunit paanong banal ang tumawag sa inyo, maging banal din kayo sa lahat ng inyong ginagawa sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Okay, nasasaad dyan sa 1 Peter 1:15-16. Kaya yung pananampalataya at devotion ni Enoch ay tunay na kahanga-hanga, kaya iniligtas siya ng Diyos mula sa karanasang pisikal na kamatayan. So pinagtibay ng ng sumulat ng Hebrews, na si Enoch ay inalis na buhay mula dito sa lupa. Oo. Ipinagkaloob ng Diyos kay Enoch ang problemang madala, no? Ng direkto sa langit at makatakas sa kamay ng kamatayan. Ang paglipat o transition ni Enoch mula sa kanyang buhay sa lupa patungo sa presensya ng Diyos ay patunay ng kapangyarihan ng pananampalataya at ang gantimpala sa pagbibigay kasiyahan sa Diyos. Sa napakaraming tao na nabuhay sa mundo, dalawa lamang ang hindi dumanas ng kamatayan. Sino po ba ito, mga kapatid? Si Enoch at si Elias, mga kapatid. Sa unang Tesalonica 4:16-17, sapagkat ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na may malakas na utos. May tinig ng arkanghel at may tunog ng trompeta ng Diyos. At ang mga namatay na kay Kristo ay unang mabubuhay na muli. Pagkatapos nito, tayong mga buhay pa at natitira ay dadalhin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At sa gayon tayo ay makapiling na Panginoon magpakailanman. Sino kay isang tao na nagbigay kasiyahan sa Diyos, mga kapatid? Ang kanyang buhay ay puno ng pananampalataya, at nagbigay lakas at inspirasyon sa ating mga mananampalataya. Sa iba't ibang panahon, nung araw at ngayon ay patuloy natin pinag-aaralan ang buhay ni Enoch. Pinatunayan nito ang matuwid na pamumuhay at devotion sa Diyos ay hindi mawawala ng kabuluhan. Ang mga ito ang daan patungo sa mas malalim na relasyon sa ating Panginoon. Ang pagiging malapit sa Diyos na kanyang nakamit sa pamamagitan ng pananampalataya ay nananatiling halimbawa na maaari nating tularan, mga kapatid. By faith, itong si Enoch, he walked faithfully with God. Then, he was no more because God took him away. Genesis 5:24. So, ibig sabihin, Enoch walked with God. So, ito po ay nilalarawan nito ang isang uri ng pamumuhay na may malalim at pagiging malapit, pananampalataya at araw-araw na pagsunod sa ating Panginoon. Now, higit pa sa literal na paglakad, ang praise na ito ay sumisimbolo sa isang malapit at maayos na relasyon sa ating Panginoon, na kung saan ang kalooban ng isang tao ay lubos na umaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ang walking with God, pinapakita ito bilang isang mataas na pagpapahayag ng pananampalataya. Ito ay isang pamumuhay na nagbibigay kasiyahan sa puso ng Diyos araw-araw. So ipinahihiwatag nito ang isang pakikipagtulungan kung saan ang tao at ang Diyos ay pareho ng direksyon sa buhay. Nakasentro tayo sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon at ang kanyang presensya araw-araw. Yan ang ating hangad. Kaya si Noah at si Enoch, kilala sila bilang mga mananampalatayang lumakad na kasama ang ating Panginoon. Kaya yung buhay ni Enoch
ito po ay nag-e-emphasize ng importansya ng pananampalataya sa ating Panginoon at yung ating daily relationship with God. So, kasi Enoch, makikita natin, siya po ay laging nakikinig sa mga stories about God that were passed down from generation down up to him. At lagi niya kung ano ang kanya napapakinggan tungkol sa ating Panginoon, minimeditate niya yun lagi in every day. Lagi siyang nagpipreya at yung kanyang pananampalataya, ito po ay nagbibigay sa kanya ng promptings na laging tumawag sa Diyos, magdasal sa Diyos, humingi ng tulong sa ating Panginoon. Kaya si Enoch, kanyang ipinamuhay ang isinulat ni Moises na sinabi, walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you. In Deuteronomy 5 verse 33. No, kaya ang buhay ni Enoch ay isang modelo para sundin ng mga Kristiyano, ng mga kapatid, no? Ngayon, dapat nating ilagak ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kaya napaka-importante pala nito. Ngayon pa lamang natin naunawa na ang ating paglilingkod sa Diyos, ang pagtitiwala sa Kanya, ang pananampalataya ay napaka-importante habang tinatahak natin ang ating buhay na espiritual at pagtuturo sa mga kapatid natin. Kaya sa pamamagitan ng panalangin at pag-aaral ng Biblia, dapat ilagak natin ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Sa pamamagitan ng ating pag-aaral ng Biblia ay makikita natin na ang patnubay ng Diyos sa mga sitwasyon na hindi natin akalaing mangyayari ay nangyayari ngayon. At sa grasya ng Diyos ay nakikita natin ang kanyang patnubay. Sa kabila ng anumang mga hamon na ating kinakaharap, mga kapatid, tandaan natin, makakahanap tayo ng lakas at pag-asa sa Panginoon habang araw-araw tayong lumalakad kasama niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa So Kanya. another characteristic po ng buhay ni Enoch ay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaya sinikap talaga niya, no, na manampalataya, magtiwala, sumunod sa ating Panginoon. Kaya yung kanyang pananampalataya, yung kanyang faith, nagbigay kaluguran talaga ito sa ating Panginoon. Kaya nasulat siya dito sa Hebrews 11. You see? For before he was taken, he was commended as one who pleased God because it is impossible. Without faith, it is impossible to please God. Kaya sinabi sa atin sa Biblia, Enoch walked with God. So it describes a lifestyle. Ito ngayon ang kanyang buhay. A deep, sabi niya, malalim na intimacy, faith, and daily obedience sa ating Panginoon. So, an intimate relationship with God characterized Enoch's faith. He spent time with God. Laging nasa isip niya ang ating Panginoon. At sa kanyang pinapahintulot na, Lord, ikaw palagi ang manguna sa buhay ko. I-guide mo yung aking mga steps araw-araw. Ito po ang karakter ni Enoch. Ang kanyang pagsunod sa Diyos, hindi lamang basta sumusunod, kundi heartfelt connection with God. That's why he found favor with God. Sinakita ng Diyos ang kanyang pagtitiwala at ang kanyang dedication at yung kanyang obedience. Kaya mayroon siyang continuous fellowship with God. So Enoch lived this life in constant, conscious communion with God. And then, Enoch lived a righteous life that flowed from his heart that loved God. Hindi lang siya bumusunod, because doon sa kanyang puso, mahal niya si Lord. Kaya ito po ay isang example o reminder na yung ating mga choices, yung ating mga kaisipan, yung ating actions, yung ating mga decisions, this should be able to bring glory and pleasure to our God. So sabi nga ni San Pablo dito sa Colossians 1 verse 10, live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Colossians 1 verse 10. No, kaya inilalarawan ang buhay ni Enoch kung saan ang kanyang isip at puso ay kaisa ng Diyos. Pagsunod sa righteousness, so tinatawag nating katwiran, sa original na Hebrew, ang paglakad ay nagpapahiwatig ng isang huwaran na pag-uugali, mga kapatid. Pinili ni Enoch na sundin ang kalooban ng Diyos kaysa nakapalibot na kultura, no?
patuloy na bumabaling sa Kanya, sa Diyos at sumusunod sa Kanyang pamamaraan. Ang buhay ng pananampalataya ay laging nakalulugod sa Diyos. Tandaan po natin yan mga kapatid. Ibig ng Diyos na mapagkakatiwalaan siya bilang mga tagasunod ni Kristo. At ini-encourage po tayo to strive to live our lives honoring God and pleasing God, bringing Him glory in all we do, mga kapatid. And also, makita po natin ang buhay ni Enoch, he did not conform to this world. Oh yes, tulad din natin, nandito tayo sa mundong ito, nabubuhay tayo. Pero, ang kanyang pagsunod ay ayon sa mga panuntunan ng ating Diyos. Kaya sinasabi sa atin, di ba, Romans 12:1-2, do not conform to the standards of this world. You see? Kaya kinakailangan, tulad po ni Enoch, kung ano po ang kanyang panuntunan ng ating Panginoon, yun ang kanyang sinunod. Alam naman natin, na bagamat tayo ay nandito sa mundong ito, ay marami pong mga pangyayari, maraming mga situations na kung minsan hirap nating maiwasan, ngunit pinilit at sinikap ni Enoch na mamuhay ayon sa panuntunan ng ating Panginoon. Enoch did not conform to this world. Kaya yung kanyang faith, yung kanyang righteous life, ito po ay nagniningning to the prevailing culture nung kanyang panahon. Kasi nung panahon nga niya, di ba, maraming mga samot-samot aring mga negative situations ang lumalabas. Ngunit nanatili pa rin ang kaningningan ng pananampalataya ni Enoch sa ating Panginoon. Kaya that's why he found favor in the eyes of God. And God blessed him with a vision of the coming judgment. So Enoch was privileged to see into the future sa Revelation 20. That's why kaya itong si Enoch, again, he stood firm in his faith and boldly he proclaimed God's judgment on worldly desires because he had this vision. Pinroclaim niya, mga kapatid. Nagbigay siya ng mga pagtuturo at kanyang ipinahayag na kailangan magkaroon ng bagong buhay at sumunod sa ating Panginoon. At ayon sa kanyang pananampalataya, pinamuhay niya itong pananampalatayang ito, pinakita niya sa mga tao na kailangan ganito ang buhay natin. Di ba? Huwag tayong mag-conform sa mundo sapagkat meron kaming judgment. Kaya yung buhay ni Enoch, nag-witness talaga siya sa kanyang mga kasamahan, sa mga tao sa paligid niya. Kaya ito po ay nagbibigay ng reminder sa ating buhay ngayon. Okay, yung mundo, alam naman ninyo ang mundo, magulo, pero naging faithful siya despite the surrounding evil. Bagamat ang mundo ay magulo, ang kanyang faith ang nagbigay sa kanya ng katibayan, kalakasan, matinag na uri ng buhay. Kasi nakafocus siya sa ating Panginoon. Nakafocus siya sa katotohanan ng ating Panginoon amidst worldly distractions and temptations. Kaya nga, di ba, do not conform to the standards of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve God's will. And this is good, this is pleasing, and perfect will of God. Sa Romans 12 verse 2. That's why we have to prioritize our relationship with God. Hanapin natin ang kanyang karunungan, ang kanyang kaalaman. And let us live our life, these different challenges in our lives. Marami mga situations. Harapin po natin ito na may pananampalataya at may integridad. So si Enoch ay nag-iwan ng isang legacy. An enduring testimony. Namamalaging patotoo. Ibig sabihin, constant, no? Nagpapatibay ng kanyang pananampalatayang mapaghahawakan natin, mga kapatid. Kaya yung faith ni Enoch, alam niyo po, ito yung kanyang legacy. Pinakita niya sa kanyang buhay yung kanyang unwavering faith. At dahil sa kanyang mahusay na uri ng buhay, ito po ay nagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Yung kanyang righteous deeds pleased God. Okay. Ito ang pamana ni Enoch.
Purihin ng Diyos. So although yung buhay ni Enoch ay dito sa lupa, siyempre, di ba, may kamatayan. Ngunit si Enoch ay isang pinagpalang nilalang. Hindi ho niya naranasan yung physical death. So there are different types of faith. Di ba? Tingnan natin ano ba yung mga iba't ibang faith. Okay. Unang-una, living and active faith. Ito ang dapat na magkaroon tayong lahat. Now, this is a dynamic expression of belief in God. Ito ay isang buhay at aktibong pananampalataya na pagpapahayag sa paniniwala sa Diyos na ipinapakita sa pamamagitan ng kilos na sumasalamin sa tiwala at pagsunod sa kanyang salita. Ito ay pananampalataya na lagpas sa simpleng pagsang-ayon sa isip o salitang pagpapahayag. Ito po, makikita natin, ito po ang pananampalatayang nakikita mo sa gawa. Kaya ang sabi nga nung ating inawit kanina, di ba, faith without action is dead. Pwede mo sabihin niya, I believe in God, di ba? Pero kung hindi naman makita sa buhay mo, paano natin masasabi na yan ay living and active faith? Kaya ito po ay mahalaga na binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na muling talakayin natin ang pananampalataya kasi alam naman ninyo kung anong nangyayari sa ating mundo ngayon eh. So, anong gagawin natin? Mamuhay tayo na may pananampalataya, patuloy tayong manalangin na tulungan tayo ng Diyos. Ang buong mundo ay nababalot ng kasalanan. Ang dami, mga kapatid. Kaya tayo mananampalataya, yung ating yung faith natin, gamitin po natin. Let's evangelize. Let's go to other people. Let us witness to many people. There are still many sheep that are not in the pen. Ito po ay ipahayag natin yung pananampalataya natin. Saan man tayo tumungo, saan man tayo dalahin ng ating Panginoon. If we have an opportunity to share our faith, go ahead and share our faith and let us please the heart of God. Kasi itong active faith is a form of faith na hindi lang basta sinabing, may faith ako. Kailangan makita din po ito sa ating gawa. Kaya yung active faith, alive yan, engaged, and demonstrated through action. Now, this reflects our trust in God. Ito po ay nagpapahayag din ng obedience to His Word and commitment. Commitment po, kailangan po natin na maging loyal, maging matapat sa mga pagtuturo ng ating Panginoon at ito ay makikita ng ibang tao. Maging ilaw tayo at asin sa mundo, mga kapatid. Meron ako dito mga Bible verses. I will just mention this. You study this, jot this down, sulat ninyo at pag-aralan ninyo. Galatians 5:6, Matthew 5:16, 1 John 3:18, and Romans 10:17, at yung ang sinasabi dito sa James 2:17, gayon naman, patay ang pananampalataya, walang kalakip na gawa. And then secondly, meron po tayong tinatawag na dead faith. Kasi kung meron living and active faith, meron namang dead faith. Yun yung sinasabi nating faith without action is dead. Dito po ay sinasabi sa atin ni James. See, if your faith is real, you will produce fruits. Because your good works are the evidence that your faith is genuine, mga kapatid. Meron din akong Bible verse dito, ha? Isulat ninyo at pag-aralan nyo. James 2:26, Matthew 7:21, and Titus 2:1-16. May illustration na dito eh. Halimbawa, mayroong isang sasakyan o mahusay naman, pero kung wala naman itong fuel, ito ay hindi aandar. Yun din ang sinasabi sa atin, where we can always say na, ay, may faith ako eh, di ba? Pero kailangan po makita ito sa ating pang-araw-araw na buhay, mga kapatid. Now, kung meron dead faith, alam niyo ba, meron ding demonic faith. Oo. Saan ka ba naniniwala? Nasaan nakatuon ang pananampalataya mo? Oo. Demonic faith, ito sa theology na tinatawag natin, ang pananampalatayang demonyo ay tumutukoy sa isang intelektual na paniniwala sa Diyos na kulang sa personal na tiwala. Ibig sabihin, Nasaan hindi... ang pagtitiwala mo? Oo, may sumasalungat ka paminsan-minsan, minsan na-drip away ka sa yung pananampalataya sa Diyos at dahil nakakakita ng mas maigi kang na solusyon,
doon ka nagtitiwala at nawawala ka sa Meron paniniwala talaga sa pong Diyos. mga grupo ng tao na ang kanilang pinanampalatayanan po ay demons. Totoo po yan mga kapatid. Ito po yung sinasabing demonic faith. Wala po talaga sa Diyos ang kanilang pagtitiwala at paniniwala. Bagkos, merong tinatawag na demonic faith. Ito po yung sabi nga sa Biblia, even demons believe in God. Yes, oo. Kaya totoo talaga ito ha mga kapatid. Meron talagang ganito. Pero huwag tayo dito ha. Kapag nakakakita tayo ng mga tao mga ganito, pag-pray po natin sila mga kapatid. Now, ikatlo, meron din po tayong tinatawag na vain faith. Ito naman po yung pananampalataya na empty, without foundation. Tumutukoy ito sa paniniwalang walang laman, walang bunga, walang matibay na saligan. Ito'y kulang sa tunay na kapangyarihan at hindi po ito nagbubunga ng makabuluhang resulta. Kasi ito po isang illusion lang. I believe in God, pero marami siya, I believe in God, pero wala naman, hindi mo makita talaga sa kanilang buhay. You see, example of vain faith, yung Matthew 7:21-23. Not everyone who calls me Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who do what my Father in heaven wants them to do. Now when the judgment day comes, many will say to me, Lord, Lord, in your name we spoke God's message. By your name we drove out many demons and performed many miracles. Then I will say to them, I never knew you. Get away from me, you wicked people. So this is actually vain faith, mga kapatid. Then we have, meron pa, little faith. Little faith, no? Wako konti, meron palang konti. Maliit na pananampalataya. Ang scripture po dyan ay itong Mateo 8:26, no? Mateo 6:30 at Mateo 14:31. Basahin ko po mga kapatid, no? Mateo 8:26, bakit kayo natatakot kayong mga kakaunti ang pananampalataya? At pagdating sa Mateo 6:30, kung gayon, kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang, hindi ba tigit pa niyang dadamitan kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Mateo 14:31, kayong mga kakaunti ang pananampalataya, bakit kayo nag-aalinlangan? Lucas 12:28, kung dinadamitan ng Diyos ang damo na ngayon ay nasa parang at bukas ay tatapon sa pugon, hindi ba tigit pa niyang dadamitan kayong mga kakaunti ang pananampalataya? Ito pong binabanggit na little faith o maliit na pananampalataya ay karaniwang tumutukoy sa isang phrase na biblical na madalas banggitin ni Jesus sa kanyang mga ebanghelyo na sinasabi niya, kayong mga kakaunti ang pananampalataya. Ito po ay mula sa salitang Griego na oligopistos. Oligopistos. Dito po inilalarawan nito ang isang kalagayan ng espiritual na pagtitiwala na naroon ngunit mahina, nag-aalinlangan o madaling matinag ng pagdududa, takot o may hirap na sitwasyon. Meron pong illustration ng little faith. Alam niyo kung ano yung pagwo-worry. Inokonekta nga ng ating Panginoon yung worrying tungkol sa ating mga physical needs. Kaya sabi niya, bakit naman ko konti o kaliit ng inyong pananampalataya? Bakit hindi kayo magtiwala sa provision ng ating Panginoon? At do you remember yung the storm sa sea? Nung kinalma ni Jesus yung storm, He asked His disciples why they are afraid, calling them people of little faith. Sabi niya, meron parang little faith, merong great faith, may demonic faith, may vain faith, meron pa rin little faith. Kaya ito si Peter, yung Peter walking on the water, Matthew 14:28-31, he began with faith, but faltered when fear took over. Ay naku, ito palang fear, takot mga kapatid. Little faith, trust, but is easily shaken by doubts and challenges. Kaya si Peter, when he began to sink after taking his eyes off Jesus and focusing on the wind, Jesus rescues him and asks, oh, you little faith, why did you doubt? You see? Kaya yung kahulugan ng maliit, mga kapatid, maliit ang pananampalataya,
hindi ito isang insulto pag sinabi ka, uy, ikaw naman, what little faith you have. Kundi, ito po ay isang encouragement. Binibigyan ni Jesus na kahit na maliit ang pananampalataya mo, kung kasing liit ito ng buto ng mustasa, ito po ay may kakayahang gumawa ng mga bagay na pambihira. Kailangan lang i-focus natin mga kapatid, yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Magtiwala tayo sa Diyos, bagamat talagang kung minsan naliligaw yung faith natin kung minsan humihina dahil sa mga iba't ibang sitwasyon sa buhay natin. Pero faith pa rin, labanan po natin, mga kapatid. Tuong pa rin natin yung ating pananampalataya, tumingin pa rin tayo kay Jesus. Bigay natin sa Kanya yung Kanyang mga Lord, you said this. Lord, pinangako mo to. Lord, ayos sa Biblia, ayos sa iyong mga banal na salita. Laban mga kapatid. At labanan natin itong mga temptations, yung mga bagay na nagiging sagabal sa buhay natin. Meron yan, dumadating sa atin yan. At sa pamagitan ng ganitong sitwasyon, lumalalim naman yung ating pananampalataya. We're growing in our faith because our faith also needs to grow. So next, meron din tayong tinatawag na saving faith. Pananampalatayang nagliligtas, no? Kaya napakalinaw ng iyang mensahe ng 1:3-16 na mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin, kaya't isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang mamuhay sa piling natin at ang sino mang sumampalataya kay Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At dito sa Efeso 2:8, sinasabi rin ng salita ng Diyos, sapagkat dahil sa biyaya ay naligtas kayo sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay hindi mula sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Ang kaligtasan ay isang regalo o isang kaloob. Hindi ka naligtas dahil sa anumang mabubuting gawa na iyong nagawa, ngunit ikaw ay nilikha upang gumawa ng mabuti at ituro ang mga tao kay Kristo, mga kapatid. Kaya naghanda ang Diyos ng maraming mabubuting bagay na maaari mong gawin, at habang nabubuhay tayo sa ating pananampalataya na nagliligtas, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay magbubunga ka ng kabutihan na mga gawa, katibayan na hindi ka naalipin ng kasalanan. May illustration. Ditong saving faith. You remember the thief on the cross? Sa Luke 23:42-43. No, kaya Diba? ang kanyang simpleng pagtitiwala kay Jesus ay nagdulot ng walang hanggang kaligtasan. No? Ang pananampalatayang nagliligtas ay ang pundasyong pananampalataya na nagpapabati o nagpapahatid sa atin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ito po ay ang personal na pag-asa, pagsuko, at lubos na pagtitiwala kay Jesucristo lamang para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya yung saving faith refers to the personal trust and reliance on our Lord Jesus Christ for salvation. Kaya dito, meron ako mga Bible verse ulit mga kapatid na babanggitin ko. Sulat nyo and then you study this on your own. Proverbs 3:5-6, Psalm 62 verse 1-2. For God alone my soul waits in silence. From Him comes my salvation. He alone is my rock and my salvation, my fortress. I shall not be greatly shaken. Ito pa, Romans 5 verse 1, John 3:16, Acts 16 verse 31. Yan lang po, lahat ay tungkol sa saving faith. Ito, meron pa, isa pa, great faith. May binanggit kasi si Lord Jesus sa Biblia. Sabi niya, ay, great faith ito, dakilang pananampalataya. Oo. Ang tinatawag nating great faith o dakilang pananampalataya ay tumutukoy sa isang malalim at matibay na tiwala sa Diyos o sa isang mas mataas na kapangyarihan, no, mga kapatid. Dito po inilalarawan sa pamamagitan ng katiyakan sa mapaghamong sitwasyon. Ano ba ang mga hamon sa iyo sa kasalukuyan, mga kapatid? Mayroon bang dapat harapin na may pagtitiwala, may malalim na pagpapakumbaba at isang matibay na paniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita? Yan po ay may kasagutan mula sa Diyos. Ang dakilang pananampalataya o great faith sa pangkalahatan ay naglalarawan ng isang matibay at may kumpiyansang tiwala sa isang bagay na hindi natin nakikita o higit pa sa agarang pisikal na patunay. No?
Ito ay tumutukoy sa malalim at patuloy na paniniwala sa mga pangako ng Diyos. Madalas itong tinatampok o inilalarawan sa Biblia bilang isang paniniwala na lumalampas sa mga limitasyon at pangyayari ng tao na lubos na nagtitiwala sa otoridad ng Diyos. Kaya yung great faith, ito po ay dinidefine deep trust, persistence in the face of obstacles, unwavering reliance on a trustworthy God. Kaya yung great faith is marked by unwavering confidence in God's power and authority. At si Lord Jesus, meron siyang pinuri na dalawang individual. At sinabi niya great faith. Alam niyo yung una, yung Roman centurion sa Matthew 8:5-13. Well, itong Roman officer ay sinabi niya kay Lord Jesus na pagalingin yung kanyang servant. Pero sabi niya ganyan, speak the word, sabi niya, for the healing to happen. At nagulat si Lord Jesus, sabi niya, bakit kasi yung iba, Lord, puntahan mo naman ito, pagalingin mo, pray over mo. Pero sabi niya, Lord, sabi niya, only say the word. So, nirecognize niya yung supreme authority ni Lord Jesus without requiring physical proof. Kaya Matthew 8 verse 8, oh no sir, answer the officer, I do not deserve to have you come to my house. Just give the order, and my servant will get well. You know what the Lord said? Jesus said in verse 10, assuredly, I have not found such great faith, not even in Israel. Now, this is a powerful, unshakable faith that honors God and achieves the impossible. Sabi niya, oh, I have not found such a great faith. Imagine na si Lord Jesus nagsabi ito. Ikalawa, yung Canaanite woman. So dito ay nagbeg din siya kay Jesus na pagalingin yung kanyang anak. When she was seemingly ignored and rebuffed, so mukha yung sabi ng mga disciples niya, Lord, nanggugulo ito. But then, sabi niyang kanyang pananampalataya, she demonstrated profound humility and recognized that even the smallest portion of God's grace was more than enough, prompting Jesus to commend her great faith. So, dito sa Matthew 25, 26-28. 15. Matthew 15, 26-28, sabi ni Jesus, hindi tama to take the children's food and throw it to the dog. Sagot naman nung Canaanite woman, that's true, sir. But even the dogs eat the leftovers that fall from the master's table. So Jesus answered, you are a woman of great faith. See, what you want will be done for you. And that very moment, her daughter was healed. Wow, itong kailangan natin. Great faith. Napakaganda, nakakapagpasaya ng puso ng Diyos. Kaya imagine, even Jesus, dineclare niya itong dalawang individual na ito, you have great faith. Oo. Dito rin sa Mark 5, verse 29, meron namang humipo ng damit ni Jesus. No, Marcos 5, 29 hanggang 34, no? Hinawakan niya ang damit ni Jesus at agad duminto ang kanyang pagdurugo. Naramdaman niya sa kanyang sarili na gumaling na siya sa kanyang karamdaman. Agad na nalaman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas mula sa kanya, kaya lumingon siya sa karamihan at nagtanong, sino ang umawak sa aking damit? Ngunit patuloy na tumingin sa paligid si Jesus upang makita kung sino ang gumawa nito. Napagtanto ng babae ang nangyari sa kanya, kaya lumapit siya, nanginginig sa takot, lumuhod sa paanan ni Jesus at sinabi ang buong katotohanan. Sinabi ni Jesus sa kanya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Humayo kang payapa at gumaling ka na sa iyong karamdaman. Ano ang application nito sa ating buhay, mga kapatid? I-cultivate natin itong great faith by immersing ang ating sarili sa mga salita ng Diyos at believing in His ability to do the impossible. Ito yung mga miraculous na mangyari sa ating buhay once na buo nating immerse ang ating sarili
sa salita ng Diyos, pagtitiwalaan siya ng lubusan, at makikita natin unti-unting ang mga imposible ay nangyayari sa pamagitan ng ating paniniwala at pagtitiwala sa ating Diyos. Because nothing is impossible with God. Oo. Rather faith, kind of faith. May tinatawag din tayong tested faith, no? Ito po ay nasubok o na pananampalataya na isang sistema ng paniniwala na may mga endured hardship o pagdududa o crisis, ultimately emerging stronger and even proven genuine, mga kapatid. Kaya ito pong gold na tinatawag natin is refined by fire to burn away impurities. Testing strips away superficial beliefs. Kaya nire-reveal ito yung resilient and reliable trust sa ating Panginoon. Ano ba ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Inaalis ng pagsubok ang mga mababaw na paniniwala na nagpapakita ng isang matatag at maasahang tiwala sa Diyos. Okay. Minsan nangyayari ito no? Yung pagtitiwala natin sa Diyos ay nasusubok na mga sitwasyon sa buhay. Iba-iba eh. Pero kapag idinaan mo sa pananampalataya, na mga pagsubok na ito ay malalampasan natin at tanggapin natin ng pagtitiwala sa Diyos ay isang bagay na hindi natin minsan maubos maisip. Tandaan natin, makapangyarihan ng Diyos upang sagutin ang anumang pangangailangan natin. Sa unang Pedro 1:7, ang katotohanan ng inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy. That's why the purpose of testing our faith, gold is refined in fire, it becomes purer after enduring intense heat. Kaya yung mga iba't ibang sitwasyon sa buhay natin, yan po ay nagbibigay ng kadalisayan sa ating pananampalataya. So, kapag ang ating pong pananampalataya ay nasusubukan, nagbibuild po ito ng endurance, meaning to say, nagiging overcomer po tayo, tumitibay tayo. Kaya kung minsan, talagang mahirap pag dumadaan tayo sa mga negative situations ng buhay. Pero ating pong tumingin tayo na lamang sa ating Panginoon, Hebrews 12:2, fix our eyes on our Lord Jesus Christ at sa kanyang mga banal na salita, magkakaroon po tayo ng blessing of endurance. Titibay po yung ating pananampalataya. Kaya kung minsan mahirap man, daanan po natin ang lahat ng mga sitwasyon na ito. Alam naman ni Lord, tutulungan niya tayo, hindi niya tayo bibitiwan, mga kapatid. That's why in Romans 5:3-4, we glory in tribulation. Meron pa rito isa, Job 23:10. So, jot down niyo po ito, mga kapatid, pag-aralan po ninyo. So matapos tayo sa tested faith, meron namang tinatawag na victorious faith. Ano ba itong tinatawag nating matagumpay na pananampalataya? Ito pong tinatawag na victorious faith ay isang foundational concept in Christian theology na nagre-refer po sa isang malalim, unshakable trust in God that empowers believers to overcome the world's temptation, mga trial, mga hardship. Rather than baliwalain natin itong mga, wala naman tayong problema, maging positibo ka lang, may plano ang Diyos. Minsan nasasabi natin yan, no? Tandaan po natin, sa halip ng mga hulugan, it represents a persistent confidence that relies on a God promises to find spiritual triumph. Kasi minsan pag may kausap tayo, no, at naglalahad sa atin ang problema, nababanggit lang natin, huwag kang mawala ng pag-asa, kung maging positibo ka lang, may plano ang Diyos. Ganon nga lang ba ang ibig sabihin nito, mga kapatid, itong victorious faith? Hindi po. Ang isang matagumpay na pananampalataya ay naglalagak ng buong tiwala sa Diyos. Hindi lang natin masasabi na may plano, maging positibo ka lang. Tandaan po natin, ang karakter at kapangyarihan ng Diyos
at pangako ng Diyos ay mangyayari kung aasa tayo sa katotohanan ng Biblia sa halip na sa mga damdamin na nababanggit lang natin, opinion ng nakararami o pabago-bagong pangyayari sa buhay na nangyayari sa mundo, mga kapatid. Ano yung victorious faith? Naka-anchor po ito sa katotohanan. Ang pananampalataya natin ay nasa karakter ng ating Panginoon. Mabait ang Diyos, matagumpay ang Diyos. Ang lahat na kailangan natin nasa ating Diyos. Magtiwala lang po tayo, mga kapatid. And we have a victorious faith. By this, we will be able to overcome the world. Madadaig natin ang lahat ng mga, kung ano-ano mga sari-saring mga negative situation that comes our way. Kaya nga tinawag na victorious faith. At sa pamamagitan nitong victorious faith, ay nagkakaroon po tayo ng steadfast perseverance. We remain faithful to God, mga kapatid. And this is also based on Christ's victory. At sapagkat ang Diyos ay victorious, tayo rin po ay magiging victorious sa ating buhay. Kunin po ninyo itong mga Bible verse na ito. Romans 8:37, 2 Timothy 4:7, and Revelation 12 verse 11. Kaya yung victorious faith, it overcomes the world's challenges, it overcomes our fear, it overcomes opposition. And then meron pang isang faith, growing faith. Alam nyo ba yung ating pananampalataya, kailangan din mag-grow yan. Diba? Kaya nga, inaalaw ng Diyos yung mga iba't ibang situation sa buhay natin eh. Ito po ay pampatibay, pampalalim, paglago sa ating pananampalataya. So, maaring minsan mahirap yung mga dinadaanan at inaalaw ng Diyos sa buhay natin, pero ito po ay makatutulong if we continue to be steadfast sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, manatili lamang tayong nakatuon, nakatingin sa ating Panginoon. At hindi naman po nagpapabaya ang ating Panginoon sa kanyang mga tulong sa kanyang mga wisdom na ibinibigay. Patuloy lang po tayo, mga kapatid, diba? Meron tayong Bible verse dito. Again, kunin ninyo. 2 Thessalonians 1:3, Colossians 2:6-7, Philippians 1:6, and 1 Peter 2 verse 2. Kaya yung ating pananampalataya ay lumalago sa iba't iba at maraming mga paraan. At ito po ay nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng endurance sa atin, nagpapatibay sa atin, diba? At sa pamamagitan din ng paglago ng ating pananampalataya, i-share din po natin sa ibang tao para sila din mag-grow. Kasi lahat po tayo yung experience mo ay pag sinabi mo sa akin, malalago ako. Kapag experience ko, sinare ko din naman sa inyo, sa ibang tao, ay lumalago din sila kasi ay ganito pala. Kaya mga kapatid, sa fellowship, sa prayer meetings, di ba lagi tayo may sharing period? Alam nyo, ang sarap makinig sa sharing period. Kasi alam niyo, natututo tayo doon. Ay, ganun palang ginawa nila. Ay, ganun pala yung pananampalataya nila. Kasi kung minsan, ayaw natin ng negative situations Pero alam niyo, makinig po tayo. Ang ganda ng mga sharings ng ating mga kapatiran at makikita mo na iba't iba, pero lahat ng iyon na overcome sa tulong at awa at grasya ng Panginoon because there is a growing faith. There is a victorious faith, kapatid. So, maraming salamat sa Diyos. Tutuloy pa rin natin, napakagandang topic nitong ating fundamentals of faith. Kaya sa next week po, makita-kita po tayong muli ha. Glory to God, purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. At tayo naman po ay bumati sa lahat ng mga birthday ngayong araw na ito, July 24, 2026. Narito po. Teka muna, happy anniversary muna. Brother Ferdy and Sister Beron Patulay. Brother, birthday naman, sa happy birthday, Brother Bing Tabora, Brother Ray Gicaro, Sister Flor Conanan, and Brother Daniel Meres, no? Sa inyong lahat, happy birthday at happy anniversary. Have a great day. Happy birthday.
birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless and keep you, may the Most High shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Okay, purihin ng Diyos. Glory to God. At meron muna tayong, may Comfy Kapas 28th anniversary, August 22, Saturday, 8:30. Chef Boloy Function Hall, San Nicolas, Kapas, Tarlac. Coordinate with Brother Ed Galletes. Galletes. August 22. Oh, August 22. That's Saturday. Ang 23 ay Baguio. Pag nandun ka na sa Kapas, akyat ka dun sa taas na following day. Para Walang sa uwian, Baguio. walang uwian yan. Yan, Oo, ito nga, oh. tuloy-tuloy na yan. Comfy Baguio's 27th year anniversary, August 23. Yan, kasunod nung Kapas Tarlac na anniversary. No? Sunday po ito, 10:30 a.m. at the City Light Hotel, 245 Upper General Luna and Road, Baguio City. Malapit po ito sa Baguio Cathedral Church. Aba, meron pong unlimited merienda buffet. Oh. The venue is exclusive for us. Wow. We will not charge per head, but we welcome love gifts, donations, and gifts po. No problem. Purihin ng Diyos. Meron pa, yung ating Comfy anniversary. Ito naman. East muna. Sunod naman yung East, August 29. Oo, isang linggo ang 30th makaraan. anniversary, Saturday, 9 o'clock a.m. at the Juan Cainta Stadium, stand up and be counted. 1 Timothy 1:12. Kung kayo pupunta, paki-advise po sila para po maayos yung inyong mga kakainin. Okay, meron pa tayo. Ito naman, Comfy Family Affair, 25th anniversary, October 23 45th anniversary, October 23 to 25, 2026. Friday to Sunday, White Rock, Subic. Maganda po dyan, mga kapatid. Sige, maghanda na po tayong lahat para po sa ating anniversary. So, nakapost po sa ating Facebook page ang rates per person, per overnight. Minimum of 20% partial payment for reservation. Kids up to 5 years of age are free, but no food and no bed. Check-in is 3 p.m., but if your room is available, the earliest check-in is 1 p.m. Other inclusions, use of pool and beach access, 30 minutes kayak per person. Okay. For those availing full board meal for 2 days, here's the breakdown. Day 1, Day 2, Friday to Saturday, Friday, lunch, PM, snack dinner, Saturday, breakfast, AM snack. Day 2 to Day 3, Saturday to Sunday, lunch, Saturday, lunch, PM snack, dinner, and on Sunday, it's breakfast and AM snack. For those availing the no food option for Day 1, Day 2, Day 3, Saturday, Sunday, Saturday, lunch, PM, snack, dinner, Sunday, breakfast, AM snack. O mga kapatid, sige, palista na po kayong lahat, mga kapatid. Ano? Meron pa tayong announcement na iba. Meron tayong aawitin muna bago tayo mag-closing prayer. Okay, awit tayo. Itiwala, maniniwala, at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa pangako mo. Magtitiwala, maniniwala, at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala,
maniniwala at aasa sa mga mo. Okay, closing prayer tayo muna Oo. para sa pagkatapos itong ating Bago tayo mag-repeat news mag-repeat. of the closing prayer. Yeah. Kaya nga, Heavenly Father, help us to remember that the just shall live by faith. May we always have faith to move mountains, to realize na wala po kami magagawa kung wala po kaming pananampalataya. Katulad po ni Stephens, as a man full of faith and power, doing great wonders in your name. Kaya tulungan mo po kami lagi na ma-express namin at mapakita namin ang pananampalataya sa pamagitan ng pagmamahal, sapagkat ito po'y nagde-demonstrate ng aming pananampalataya ay katotohanan at real. In Jesus' name we pray. Amen. Now we have a repeat news song of the week titled Jesus, Ikaw ang Diyos, composed by Minister Ariel Borja. So, God bless everyone. Aking ihahayag kadakilaan mo sa lahat ng oras ng buhay ko. Mga labi ay magpupuri pagkat ikaw ang Diyos kailanpaman. Ikaw ang aming kanlungan at tanggulan at handang saklolo sa kaguluhan. Kaya ako ay lalakas, paglingap mo'y mamamalas sa bawat sandali ng buhay ko. Aking ihahayag kadakilaan mo sa lahat ng oras ng buhay ko. Mga labi ay magpupuri pagkat ikaw ang Diyos kailanpaman. Tanging ikaw ang Diyos ngayon at kailanman. Paglingap mo sa akin ay walang hanggan. Pupurihin ka, sasambahin kita pagkat ikaw ang Diyos kailanpaman. Aking ihahayag kadakilaan mo sa lahat ng oras ng buhay ko. Mga labi ay magpupuri pagkat ikaw ang Diyos kailanpaman. Tanging ikaw ang Diyos ngayon at kailanman. Paglingap mo sa akin ay wala
2 Timothy 2:2. Hallelujah.